Magandang araw! Gina Jed Tales presents Office Lover, Story of Alexander and Camille. Isinulat ni Diane Soterio, to be narrated by yours truly, Miss Hanelet. Alexander, your wife just arrived last 2 days ago, but you never met her. Hindi mo rin siya sinundo. Mas inuna mo pa ang kumpanya. Mariin na paliwanag ni Don Alex Singh. Galit ito, ayaw lang sumigaw. Calm down, father. Everything is under control. Palagi kong kausap sa video call si Camila. We already had an agreement na magkikita kami ngayon sa kumpanya. She will be my personal secretary and we are planning a grand welcome party for her. Nakangiti na sagot ni Alexander. Good. I'm so proud of you, son. Bilisan mo ang paglalambing sa asawa mo. 7 years kayong hindi nagkita. Kailangan magkaroon na kayo ng anak next year para lalong tumibay ang alyansa ng family Singh and Servano. Nakangiti na payo ni Don Alec. Tinapik pa ang balikat ni Alexander. Yes, father. I will obey your order, but I need to leave right now. Nangako ako kay Camila na sabay kami kakain ng breakfast. Magluluto ako sa office. Ayaw ko umorder ng food. Malumanay na sagot nito. Okay, you may go now. Sarapan mo ang luto para ma-inlove lalo sa'yo si Camila. Kinikilig na sagot ni Don Alec. Tumango si Alexander. Nakangiti na, pumasok sa black Mercedes-Benz. Kumaway ito bago umalis. Logan, where's your sister? Tanghali na hindi pa siya kumakain ng breakfast. Busy sa kusina na tanong ni Doña Carmelita. Stop screaming, Mom! I'm here! Ready na ako pumunta sa Singh Paper Corporation. Nakangiti na sagot ni Camila. Hinalikan niya sa pisngi si Carmelita. Oh, Cami, you're so beautiful. I'm sure na mai-inlove lalo sa'yo si Alexander. Malambing na papuri ni Carmelita sa bunso niyang anak. Have a seat. Kumain ka ng breakfast bago umalis. I don't eat heavy breakfast, Mom. Sandwich and oatmeal is good. Sa office na ako kakain. Sabay kami ni Alexander. Malambing na sagot ni Camila. Okay, you can leave now. Ihahatid ka ni Logan dahil next week pang balik ng driver natin. Mag-ingat kayo sa biyahe. Maotoridad na payo ni Carmelita. Don't worry, Mom. I'm a professional driver. Don't forget, I'm a professional car racer. Confident na sagot nito at kumindat pa. I know, pero hindi ko pa rin maiwasan mag-alala. Siyempre, you're my babies. Kayo ang pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Emosyonal na sagot ni Carmelita. I know, Mom. We're leaving. Bago ka pa umiyak. Natatawang sagot ni Logan. Bye, Mom! See you at evening! Malambing na paalam ni Camila. Hinalikan sa pisngi si Carmelita bago ito pumunta sa garahe. Cami, sa motorbike tayo sasakay. Bagong bili ko ito last week. Kailangan ko i-road test. Nagsusuot ng helmet na paliwanag ni Logan. Sure, I'm excited to ride with your big bike. Ang astig niya kasing tignan. Kasing gwapo mo, brother. Nakangiti na sagot ni Camila at isinuot ang extra helmet. Masaya na sumakay sila sa motorbike. Bumusina si Logan bago iyon pinatakbo. Everyone, listen to me very carefully. Ngayong araw ang dating ng legal wife ni Sir Alexander. Sasalubungin natin siya sa main gate. Bibigyan natin siya ng warm welcome. We need to treat her like a princess. Order ni Sir na ibigay lahat ng gusto niya. Strikta na anunsyo ni Daisy, ang head manager ng Singh Paper Corporation. Yes, we obey your order pero hindi namin alam kung sino ang asawa ni Sir Alexander. Hindi pa namin siya nakikita. We all know na ikinasal si Sir 7 years ago. Pero hindi niya ipinakilala sa publikong asawa niya. Hindi kami manghuhula. Nakataas ang kanang kamay na sagot ni Teresa. Ang sabi ni Sir Alexander, si Cami daw ang asawa niya. Maganda, matangkad, at nagmula sa mayamang pamilya. She will be here in a minute. Kailangan na natin lumabas bago pa siya dumating. Excited na sagot ni Daisy. Naglakad ito papunta sa main gate ng kumpanya. Kasunod ang ibang empleyado. Sabay na pumarada sa malawak na garahe ang motorbike
at silver Toyota Vios. Tinulungan ni Logan bumaba sa motorbike si Camila. Tinulungan naman ng driver na bumaba sa Toyota Vios ang magandang babae na mukhang foreigner. Oh my God! Look! Siya ang asawa ni Sir Alexander. Maganda siya. Bagong kotse at may driver. Ang sosyal ng dating niya. Humahanga na bulong ni Daisy sa mga empleyado at nakangiti na nilapitan ang babae na mukhang foreigner. Hello ma'am. Good morning. We are happy to meet you. Totoo palang chismis na maganda ka, kaya ka pinakasalan ni Sir Alexander. Oh, hello everyone, good morning. I am Camille Herrera. I'm so happy to meet you all. Nakangiti na sagot ng babae habang nag-iisip kung paano siya naging asawa ni Alexander Singh. Oh ma'am, your name is beautiful like you. Please come to our office. Darating na po mamaya si Sir. Nakangiti na sagot ni Daisy. Oh my God. Napagkamalan pa akong asawa ng CEO. Well, I'll play my part. This is my chance to shine. Hindi naman nila kilala ang tunay na Mrs. Singh. Never ipinakita o ipinakilala ni Alexander asawa niya. Maybe the rumors are true. Mataray na bulong ng isip ni Camille bago ito nagsalita. Well, let's go inside. Excited na ako makita ang asawa ko. Tumaas ang kilay ni Camila at nagmamadali na tinanggal ang helmet nang marinig niya ang sinabi ng impostor na babae. Umigting naman ang panga ni Logan. Lalapitan sana ang mga empleyado para itama pero pinigilan ito ni Camila. Relax, Logan. Don't make a scene. Let them bark like a dog until they realize who's the real Mrs. Singh. Matalim ang mga mata na bulong ni Camila. Okay, but she's impersonating you. She claims na siya ang legal wife ni Alexander. This is not right. I will sue her. Galit na bulong ni Logan. I know, but I can handle this problem. Umuwi ka na. Huwag ka na magkwento kay mommy and daddy. Ako nang bahala sa impacta. Mag-ingat ka. Nakangiti na dili ni Camila at tinapik ang balikat ni Logan. Tumingin sa kanila ang mga empleyado at nakatikwas ang kilay na lumapit. Well, who are you, Miss Lychee? Bakit dito kayo naghaharutan sa garahe ng kumpanya? Bawal dito ang outsider. Galit na paliwanag ni Daisy. Hello everyone, I am Camila Servano, the new employee. The company informed me that I will start today. Nakangiti na sagot niya, but deep inside, gusto niyang sampalin ang bibig ng babae dahil feeling boss ito kung umasta. Ah, so you're the new intern. Good. Go to the pantry. Ipaghanda mo ng breakfast si Ma'am Camille. Ask her what she likes. Masungit na utos si Daisy. Nakakuyom ang mga kamao nang umiti si Camila. Gusto niyang manampal but not now. This is not the right time. Ma'am Camille, what do you like for breakfast? Mahinahon na tanong niya. I like green tea and boiled eggs with no egg yolk. Nakangiti na sagot ni Camille habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Ang sarap tusukin ng mga mata. Okay ma'am, I will deliver your food in a minute. Nakangiti na sagot ni Camila at tatalikod na sana pero pinigilan siya ni Daisy. Oops! Girl, know your place. Boss ang mauuna. Sunod ang manager at regular employees sa hulihan ka. Mataray na sabi ni Daisy. Hinila siya papunta sa likuran. Naninikip ang dibdib na pinanood niya ang pagpasok ng mga empleyado sa kumpanya. Go ahead. Show your real face. Tatanggalin ko kayo sa trabaho. Papalitan ko kayo ng mas deserving. Galit na bulong niya bago siya naglakad papunta sa pantry. Nakangisi na inilagay ni Camila sa malamig na tubig ang tea bag bago siya nagbalat ng 2 itlog. Tinanggal niya ang dilaw. Sumisipol na binuhat niya ang food tray. Excited siyang makita ang reaksyon ni Camille. Excited na pumasok sa kumpanya si Alexander. Kumunot ang noon nito nang hindi dito makita si Camila. Tatalikod na sana ito. Pupunta sa opisina pero nakita nitong asawa na naglalakad at may daladalang food tray. Oh my, I'm late. She already made breakfast. Kinakabahan na bulong nito. Nagkatitigan sila. They smiled to each other. Kukunin sana ni Alexander ang food tray pero biglang sumingit si Daisy. Good morning, sir. She's Camila Servano, the new intern.
She made breakfast for your wife, Camille Herrera. What? What are your nonsense bubbling about? Galit na sigaw ni Alexander. Yes, sir. Your wife has already arrived. Hinihintay ka niya sa opisina. Ginawa namin ng utos mo na itrato siya bilang prinsesa. Nakangiti na sagot ni Daisy at yumukod pa ito. You idiot! My wife is... Sir, the breakfast is ready. We need to deliver it to your wife. Nakangiti na putol ni Camila sa sasabihin ni Alexander at kinindatan ito. Okay, let's go. Mainit ang ulo na sagot ni Alexander. Binuhat nito ang tray. Sabay sila naglakad. What's going on? Camille Herrera is impersonating me. Sinabi niya sa mga empleyado na asawa mo raw siya. Maybe she's your girlfriend. Mariin na bulong ni Camila. No, I don't know her. I don't even see her face. Umiigting ang mga pangan sagot ni Alexander. Then why did she call you husband? Bakit andito siya sa kumpanya? Anong ginagawa niya rito? Maybe I was right. She's your fling. Ginawa mo siyang parausan habang wala ako. 7 years akong nag-aral sa Canada. Hindi tayo nag-honeymoon pagkatapos ng kasal because I was only 18 years old back then. Galit na sagot ni Camila. Mariin na pinindot niya ang elevator. I swear, I never cheated on you, Cami. You're the only woman I love. I waited 7 years for me to prove that my love is pure and real. Nagbabaga ang mga mata na sagot ni Alexander. Hinila siya papasok sa elevator. Isinandal sa dingding. Pinagmasdan ng mukha, idinikit ang ilong at marahan na hinalikan. Tumatahip ang dibdib na yumuko si Camila. Napasubsob siya sa dibdib nito. I feel your lips on my skin. Kahit nakasuot ako ng pola. Mainit na bulong nito. Shut up! We're here in the elevator, baka makita tayo ng empleyado. Kumakabog ang dibdib na sagot niya. I don't care. We own this place. This is our company. You're my wife. We are legally married. Palaban na sagot ni Alexander. Ipinatong nito sa sahig ang food tray bago siya niyakap ng mahigpit at hinalikan. Camila closed her eyes. Maalab na tinugon niya ang halik. She was hungry for his husband kisses. 7 taon siyang nagtiis para sa magandang kinabukasan. Hindi siya papayag na maagaw ng ibang babae ang asawa niya. Nakangiti na pinakawalan siya ni Alexander nang bumukas ang elevator. Inayos nito ang damit niya bago binuhat ang tray. Alex, don't reveal the truth. Hayaan mo sila malunod sa sarili nilang kasinungalingan. We need to find out who is the honest and trustworthy employee. Naglalakad na bulong ni Camila. Okay, susundin kita. Pero huwag kang magselos kay Camille. Huwag kang magagalit sa akin. I swear, ipagsisigawan ko na you are my legal wife kapag nakita kong nagsiselos ka. Seryoso na sagot nito. Kinakabahan na tumango si Camila because she doesn't know kung kaya ba niyang kontrolin ang kanyang emosyon kapag lumapit si Camille kay Alexander. Dahan-dahan na binuksan ni Alexander ang pinto. Sabay silang pumasok sa loob. Nakangiti na tumayo si Camille. Malambing na nagsalita at tinitigan si Alexander. Hello, babe. Long time no see. I miss you so much. Oh, you miss me? But you're not my wife. You look very different today. But anyway, here's your breakfast. Eat it. Matamlay na sagot ni Alexander at umupo ito sa swivel chair. Thank you so much for the breakfast, babe. You never forgot my favorite food. I look different today dahil tumanda ako ng 7 years. You know, I'm so young nung ikinasal tayo. Nakangiti na sagot ni Camille. Uminom ito ng tea na naibuga dahil sa sobrang lamig. What's wrong? You don't like my tea? Go to the pantry. Make another cup. Masungit na utos dito ni Alexander. No, the tea is good. I like it. Nakangiti na peke na sagot ni Camille at nasusuka na inubos ang tea. Natatawa na umupo sa couch si Camila at pinagmasdan ng impakta. Babe, bakit nandito sa loob ng opisina mong bagong intern? She don't belong here. Galit na sabi ni Camille. Tinitigan si Camila ng masama. She belong here. Starting today, she's my personal secretary. She can go wherever I go.
She will obey all of my orders. Nagbubuklat ng dokumento na sagot ni Alexander. But I'm your wife. I can be your personal secretary. I'm very capable. Naiiyak na sagot ni Camille. Nagpapaawa. You will never be my personal secretary because you're not my wife. Galit na sigaw ng isip ni Alexander, pero ngumiti ito. We have a deal, Camille. You will handle the art department to make sure na maganda at maayos ang disenyo ng mga notebook at papel natin. If you cannot handle that, umuwi ka na. Oh yes, I remember our deal but I'm worried na baka akitin ka ng sekretary mo. You know, there's so many home wreckers na mukhang pera. Nasasakta na sagot ni Camille at umiyak ito. Grabe, pang-famas ang kasinungalingan. I'm not a cheater. No leave. Pumunta ka na sa art department. Marami akong trabaho. Mamaya na tayo mag-usap. Masungit na utos ni Alexander. Okay babe, I love you. Malambing na sagot ni Camille. Hahalikan sana si Alexander pero tinakpan ng folder ang mukha. Get out. Dalhin mo sa pantry ang hugasan. Galit na utos nito. Kinakabahan na tumango si Camille. Binuhat ang hugasan at nagmamadali na lumabas. Kumakabog ang dibdib na sumandal ito sa pader bago bumulong. Now I know na wala talagang asawa si Alexander because he fall into my trap. Siguro nga kasi nungalingan ng kumalat na chismis noon na nagpakasal siya sa mayaman na heiress. Kailangan kong galingan sa trabaho. Kailangan na maakit ko siya para tuluyan na siyang mapasakin. Cami, let's visit our house. Ipagluluto kita ng breakfast. I know you're hungry. Malambing na saad ni Alexander at nilapitan ng asawa. I would love to pero marami tayong trabaho ngayon. We can spend time together mamayang gabi. Malambing na sagot ni Camila. Pinisil ang ilong ng asawa. We're the boss. We work hard for 7 years. Now we can enjoy whenever we want. Nakangiti na sagot ni Alexander. Kinarga si Camila. Inilak ang pinto ng office bago sila lumabas. Sumakay sila sa private elevator. Lumabas sila sa back door. Hindi sila nakita ng mga empleyado. Daisy, anong ibig sabihin ng report na to? Hindi ko maintindihan. Feeling boss? Na tanong ni Camille. Final design po yan ng mga notebook at papel. Sa Sir Alex ang mag-a-approve niyan. Dali mo po sa opisina para makita niya. Nakangiti na sagot ni Daisy. Okay. Kinikilig na sagot ni Camille. Nag-spray ito ng perfume. Inilabas ang cleavage bago naglakad papunta sa opisina. Kumatok ito ng 3 beses pero walang sumasagot. Naiirita na pinihit ang doorknob pero nakalak. Babe, are you in there? I wanna see you. May important documents ka na kailangan pirmahan. Walang sumasagot. Nagdadabog na bumalik siya sa art department. What's wrong, ma'am? Bakit po nakasimangot kayo? Nag-aalala na tanong ni Daisy. Wala sa opisina si Alexander. Umalis siya ng hindi nagpapaalam. Naiiyak na sagot ni Camille. Nanghihina na umupo ito. Talaga? Eh di ba kadarating mo lang? Dapat ikaw ang priority niya. Nagtataka ng komento ni Daisy. Umayos ng upo si Camille at ngumiti. Hindi siya pwedeng mabuking. Yes, priority ako ni Alexander. Go back to work. I will call him. Tumango si Daisy. Nakangiti na tumalikod. Oh wow! Alex, ang ganda ng interior design ng living room. Para tayo nasa ancient times. Binili mo lahat ng antique furniture na to? Kumikinang ang mga mata na komento ni Camila sa mga gamit. Yes, binili ko sa India at Dubai kasi alam ko na mahilig ka sa antique at porcelain. I'm glad you like it. Nakangiti na sagot ni Alexander. Niyakap sa likod ang asawa. Grabe, napaka-responsible husband mo talaga. Malambing na sagot ni Camila at humarap ito. Nagkatitigan sila. They smell each other's breath. Dahan-dahan na naglapat ang kanilang mga labi. They kiss passionately while hugging each other. I want a payment for 7 years na umalis ka. Sumisinghap na bulong ni Alexander. Go on. Take me. Namumungay ang mga mata na sagot ni Camila at muli niyang hinalikan ng asawa. Kinarga siya ni Alexander. Umupo ito sa couch. Kalong-kalong siya.
Naramdaman niya ang pagkalas ng sinturon at slacks. Tumaas hanggang sa bewang niya ang skirt. Nagbabaga ang mga mata na pinagmasdan nila ang isa't isa nang dahan-dahan na hinalikan ng pipino ang rosas. Nasasaktan na pumikit si Camila. Niyakap niya ng mahigpit si Alexander. Pumatak ang luha niya nang bumilis ang pagsayaw ng pag-ibig. I love you so much, Camila Servano. Pawisan na bulong ni Alexander at hinalikan siya sa noo. I love you too, Alex. Mangako ka na kahit kailan hindi ka magbabago. Malambing na hiling ni Camila. I don't like promises, but I'll never change. Trust me, Cami. You're the only woman I love. Ipaparamdam ko sa'yo yon, araw-araw. Mula sa puso na sagot nito, hinalikan pa siya sa buhok. Okay, now get up. Magluto ka na. Kanina pa ako gutom. Malambing na utos ni Camila. Nalimutan ko na. Pakainin ka ng hotdog. Pilyo na sagot ni Alexander. Kinurot ni Camila ang umaalog nitong balikat. Baliw. Namumula ang mukha ng komento niya. Yes, I'm crazy in love with you. Namumungay ang mga mata na sagot ni Alexander. Tumayo ito. Kinarga siya papunta sa kusina. Iniupo siya sa lamesa. Panoorin mo ako magluto. Kinikilig na tumango si Camila. Pinagmasdan niya ang bawat kilos ni Alexander. She's gazing on his sexy waist, strong biceps, abs, and alluring smile. Hindi mapakali na pinagmasdan ni Camille ang wall clock. Galit na nagsalita siya nang sumapit ang 12:00. Ganito ba palaging ginagawa ni Alexander? Umaalis siya ng kumpanya kasama ang sekretary niya at hapon na bumabalik? No, ma'am. Ngayon lang po umalis si sir na hindi nagpapaalam. Hindi po niya ugali na pabayaan ng kumpanya. Siguro po may biglaan siyang meeting kaya siya umalis. Malumanay na paliwanag ni Daisy. Siguro nga may meeting ang asawa ko. Pero sobrang tagal. Baka pinikot na siya ni Camila. Hindi niyo ba napansin? Na malagkit ang titig niya kay Alexander? Nagsiselos na sagot ni Camille. Wala siyang karapatan pero gusto niyang sirain ang dignity ni Camila upang layuan ito ni Alexander. Yes, ma'am. Napansin ko po kanina nang initian siya ni sir at kinausap. Baka nga po tamang kutob mo. Pinaamoy niya ng pampatulog si sir kaya hindi makabalik dito sa kumpanya. Malisyosa na sagot ni Teresa. Humanda kayo, girls. Tuturuan natin ng leksyon si Camila pagbalik niya mamaya. Galit na utos ni Camille. Nakasimangot na tinitigan nito ang main door. Umaasa na darating na si Alexander. Ang sarap ng luto mo, Alex. Pwede ka na magtayo ng restaurant. Kumakain na komento ni Camila. Bolera. I know na hindi pa ako masyadong magaling magluto. Pero pwede na. Nag-aral ako magluto para sa'yo. Kasi ayaw ko na umu-order ka sa labas. Gusto ko na fresh and healthy ang kakainin mo araw-araw. Malambing na sagot nito at sinubuan siya. Sus, healthy daw. Gusto mo nga ako pakainin ng hotdog. Pilya na sagot ni Camila. Dessert kasi yon. Kinikilig na komento ni Alexander. Oo na po. Tapusin na natin ang pagkain para makabalik na tayo sa kumpanya. Nakangiti na sagot ni Camila at sinubuan niya ng pancake si Alexander. Cami, mauna ka na sa loob. Dali mo tong susi. Sasagutin ko ang tawag ni Papa. Malambing na utos ni Alexander. Okay, nakangiti na sagot ni Camila. Masaya na pumasok siya sa kumpanya pero humarang sa hallway si Camille, Teresa at Daisy. Alerto na umatras si Camila. Hindi siya papayag na mahawakan ng 3 babae. Welcome back, homewrecker. Nag-enjoy ka ba sa piling ng asawa ko? Nakaka-insulto na tanong ni Camille. Pakialam ko sa asawa mo. Hindi ko siya kilala. At bakit ako ang tinatanong mo? Sarcastic na sagot ni Camila. You bitch! Ang kapal na mukha mong sumagot? Nasaan si Alexander? Bakit hindi mo siya kasama? Galit na sigaw ni Camille. Sasampalin sana siya pero sinalubong niya ng suntok ang palad nito. Ow! You're hurting me! Isusumbong kita kay Alexander! Magsumbong ka. Pakialam ko sa'yo. Gusto mo, samahan pa kita. Nauubusan ng pasensya na sagot ni Camila at tinalikuran ito. Camila, sandali! Humingi ka ng tawad kay Ma'am Camille para hindi ka niya tanggalin sa trabaho. Mariin na utos ni Daisy. Humingi ng tawad? Bakit? Wala akong ginawa na masama. Kayong humarang sa daan.
Inaway niyo ako, tinawag na homewrecker. Kinakampihan mong babaeng yan? Bakit? Bibigyan ka ba niya ng pera? Bibigyan ng promotion? Willing ka na manakit ng ibang empleyado para sa peke mong boss? Open your eyes, Daisy. Hindi tama ang ginagawa mo. Taas noo na paliwanag ni Camila at tatalikod sana pero hinablot ni Camille ang braso niya. Nayayamot na kinurot niya ang braso nito at itinulak pa upo sa sahig. Aray! Everyone help me! Tawagin niyo ang mga security guard! Ipadampot niyo si Camila! Umiiyak na sigaw ni Camille. Ang galing umarte. Right away, ma'am. Tatawagin ko na po ang security guard. Nag-aalala na sagot ni Daisy. Pupunta sana sa security department pero hindi tumuloy dahil dumating si Alexander. What's going on here? Bakit nandito kayo sa hallway? Nakatitig sa mukha ni Camila na tanong nito. Babe, mabuti dumating ka na. Sinuntok, sinagawan, kinurot at itinulok ako ni Camila. Tignan mo, oh. Namumula ang braso ko. Bumaon sa balat kong kuko niya. Umiiyak na sagot ni Camille. Yayakapin sana si Alexander pero umiwas ito. Really? Sinaktan ka ni Camila? Pero bakit? She hurt me kasi nagsiselo siya. May gusto siya sa'yo. Pero ako naman ang love mo, diba? Nagpapakyut na tanong ni Camille. Sarcastic na tumawa si Camila at matalim na nagsalita. Stop lying, Camille. Mukha kang tanga. Ikaw ang nauna. Gumanti lang ako. We can check the CCTV footage para makita ni Alexander ang katangahan mo. Babe, believe me. Hindi ko sinaktan si Camila. I confronted her dahil umalis ka na hindi nagpapaalam. Gusto ko lang naman malaman kung saan kayo pumunta. Karapatan ko yun bilang asawa mo. Nagpapaawa na paliwanag ni Camille. Okay, enough. I don't have time for the drama, but I will check the CCTV footage. I want to know the truth. Kapag nalaman ko na totoong sinabi ni Camila, manghihingi ka ng tawad sa kanya. Nagpipigil ng galit na paliwanag ni Alexander. What? Ba't ako hihingi ng tawad kay Camila? Nanlilisik ang mga mata na tanong ni Camille. Asawa mo ako. Ako dapat ang kinakampihan mo. Alam mo ba na boyfriend na si Camila? Hinatid siya kaninang umaga. Nakaangkas siya sa motorbike. Kumunot ang noo ni Alexander. Sumikdo ang dibdib dahil sa selos. Totoo ba, Camila, na inihatid ka ng lalaki kanina? Malamig na tanong nito. Yes. Hinatid ako ni Logan. Matamlay na sagot ni Camila. Gusto nang ibuking si Camille pero hindi itinuloy. Okay, magtrabaho na tayo. Ayoko nang maulit ang insidente nito. Hindi ko tinetolerate ang bullying dito sa kumpanya. We have rules and regulations na tatanggalin sa trabaho ang bully na empleyado. Strikto na paliwanag ni Alexander. Yes, sir. Nakayuko na sagot ni Teresa at Daisy bago bumalik sa cubicle. Hobby, gutom na ako. Hindi ako kumain ng lunch kasi hinihintay kita. Pwede bang sabayan mo ako kumain? Malambing na request ni Camille. Kumain na ako. Kanina pa ako busog. Pumunta ka na sa pantry. Malamig na sagot ni Alexander. Tinalikuran si Camille. Nilapitan si Camila. Hinawakan ng kamay. Magka-holding hands na pumunta sila sa opisina. Punyeta ka, Camila. Naunahan mo ako na akitin si Alexander. Sagad hanggang buto ang kalandian mo. Hindi ako papayag na manalo ka. Gagawa ako ng paraan para masira ang pangalan mo. Galit na bulong ni Camille at nagdadabog na pumunta sa pantry. Cami, are you okay? Nag-aalala na tanong ni Alexander. Kailangan na nating ipaalam sa publiko na mag-asawa tayong dalawa. Hindi ko kayang itolerate ang kasinungalingan ni Camille. I'm okay, Alex. Hayaan mo muna na managinip ng gising si Camille. Gusto ko makita kung paano niya lulusutan ang mga kasinungalingan niya. Paiimbestigahan ko siya mamaya para malaman natin kung siya ba ay spy. Malambing na sagot ni Camila habang hinahaplos ang pisngi nito. I understand your point, Cami. Pero ayaw ko na mapahama ka pa. Don't worry. Lagi tayong magkasama. You can protect me. Nakangiti na sagot ni Camila. Hinalikan sa noo at bisngi si Alexander para kumalma ito. Yes, I will protect you no matter what. Hindi ako papayag na masaktan ka. Malambing na sagot ni Alexander at niyakap si Camila. Ma'am Camille, 5 PM na po. Hindi ka pa po uuwi? Kanina pa po umuwi Sir Alexander. Kasama niya si Camila. Nakangiti na pasipsip ni Daisy. May important meeting si Alexander kaya maaga siyang umalis pero babalik siya mamaya.
Susunduin ako. Plano namin mag-dinner sa 5-star hotel. We spent time together. Saturday bukas, walang pasok. Umuwi na kayo. Enjoy your weekend. Nakangiti na sagot ni Camille. Ang galing magsinungaling. Hindi na lang aminin na hindi siya makauwi dahil wala siyang sundo. Busy ang papa niya sa pagmamaneho ng kotse ni Mr. Turalba. Oo, tama ang narinig ninyo. Hindi mayaman si Camille. Driver ang papa niya. Inihatid siya kaninang umaga. Mayordoma naman sa mansyon ng family Turalba ang mama niya. Okay po ma'am, enjoy po kayo ni sir. Excited kaming pumasok sa Monday. Kinikilig na sagot ni Daisy bago niya hinila palabas ng kumpanya si Teresa. Hay, salamat. Umalis na rin ang mga chismosa. Nakatanaw sa labas na bulong ni Camille. Sinigurado niya na nakaalis na ang taxi na sinasakyan ni Daisy at Teresa bago siya umuwi. Welcome home, Iha. Masaya kami na umuwi ka na. Nakangiti na pahayag ni Senyora Amelia Singh, ang 50 years old na mama ni Alexander. Thank you so much po sa warm welcome, Mommy. Masaya rin po ako na makita kayo. Naiiyak sa tuwa na sagot ni Camila at niyakap ito. Nagbeso-beso sila. Kumare, kumpadre, pumunta na tayo sa dining room. Marami kaming inihanda na pagkain. Regalo at alahas na galing pa sa India. Masayang pahayag ni Don Alec. Maraming salamat sa warm welcome at effort, kumpadre. Nakangiti na sagot ni Don Lauro at tinapik ang balikat ni Don Alec. Masaya na pumunta sila sa dining room. Maraming pagkain, dessert at alak na nakahain sa mahabang mesa. Nakapila ang 2 chef at mga maid. Nakahanda na pagsilbihan sila. Pinadalhan kami ng VIP invitation ni Simon. Magkakaroon ng family banquet sa kanilang villa dahil nanalo sa bigating kaso ang anak niyang abogado. Tinutusok ang lobster na paliwanag ni Don Alec. Yes, mayroon din kaming invitation, kumpadre. Magkita-kita tayo roon sa Sunday. Nakangiti na sagot ni Don Lauro. Yes, father. Pupunta rin kami. Personal namin na iimbitahan si Ninong na pumunta sa welcome party ni Camila. Excited na sagot ni Alexander. Itinaas nito ang kupita. Nag-cheers sila. Nakangiti na uminom sila ng imported wine. Camille, bakit gabi ka na umuwi? Alas 5 ang out mo sa trabaho. Alas 9 na ngayon. Galit na sermon ni Fiona sa anak niya na matigas ang ulo. Ang OA mo, mama. Late lang ako ng konti, galit ka na agad. Nakasimangot na sagot ni Camille. Umupo ito sa kama. Dumaan po ako sa mall. Bumili ako ng dress para komportable ako sa office. Diyos ko, first day mo pa lang sa trabaho, gumastos ka na agad. Ang dami mong damit. 3 buwan ang internship mo sa Sing Company. Huwag mo yun sayangin. Ipunin mo ang pera para may pambayad ng tuition ng mga kapatid mo. Stress na payo ni Fiona. Tumigil ka na, mama. Huwag mo ako sermonan. Hindi ko nakakalimutan ng obligasyon ko. Nakakainis. Ba't kasi ako pang naging panganay? Masama ang loob na sagot ni Camille. Umayos ka. Huwag ka magreklamo. Magpasalamat ka, buong pamilya natin. Meron kang masasandalan. Oo, mahirap lang tayo pero may pag-asa tayong yumaman kapag nakatapos ka na rin sa pag-aaral. Malumanay na paliwanag ni Fiona. Tumigil na ito sa pag-iingay dahil nakasimangot na si Camille. Naiintindihan ko po. Magpahinga ka na po. Matutulog na ako. Sige, matulog ka na. Gumising ka ng maaga bukas. Tutulungan mo akong ihanda mga gagamitin sa party. Ikaw din ang mag-serve ng alak sa Sunday para may extra income ka. Malambing na sagot ni Fiona para sumunod agad ang anak niya. Okay, tinatamad na sagot nito. Tumagilid ito ng higa at malungkot na pumikit. Sawang-sawa na tumutulog sa maid's chamber. Buhay na buhay ang Turalba Manor. Maliwanag ang paligid. Nakahilera ang mamahaling sasakyan. Malakas ang musika. Maraming bisita na nagmula pa sa mayamang pamilya. Elegante na naglakad sila sa red carpet. Nagkislapan ang kamera. Nagbulungan ng mga bisita. Kanya-kanya sila ng theory kung mag-asawa daw ba sila. Nakangiti na sinalubong sila ni Don Simon at Doña Monica. Good evening, inaanak. It's an honor to have you here. We are so glad na dumalo kayo. Matagal na panahon na rin na hindi tayo nagkita. Nakangiti na pahayag ni Don Simon Turalba. Kinamayan si Alexander at Camila. Nagbeso-beso naman ang mga babae.
Thank you for inviting us, Ninong. Nakangiti na sagot ni Alexander. We personally invited you sa welcome party ni Camila. Ipapakilala ko na siya sa publiko. Good decision, Alex. Siguradong babahain ka ng investor kapag nalaman nila na asawa mo ang sole heir ng family Serrano. Naglalakad na sagot ni Don Simon. Yes, Serrano is one of the wealthiest family in the city. Sigurado na magugulat ang publiko. I can't wait to announce na ako ang lalaki na bumihag sa puso ni Camila. Proud na sagot ni Alexander. Hinapit ang bewang ng kaniyang asawa. Oh my hubby, you're so clingy. Kinikilig na bulong ni Camila. Pulang-pula ang mga pisngi niya. Let go of my waist. Pupunta ako sa table ng mga kaibigan ko. Kukumustahin ko sila. Okay, enjoy. I will just talk to my colleagues. Nakangiti na sagot ni Alexander. Hinalikan niya sa noo si Camila bago ito pinakawalan. Nakangiti na naglakad si Camila papunta sa VIP table. Kumunot ang noo niya nang makita niya si Camille na nagsiserve ng alak. Palihim na pinagmasdan niya ang bawat kilos ng dalaga. Tumaas ang kilay nito at sumimangot ng magtama ang kanilang mga mata. Grabe, ang sungit, kala mo kung sino. Naiinis na bulong niya at nilapitan ito. Hello, Camille. Nakangiti na bati niya. I thought you were Alexander's wife. But why are you here serving cocktails? Shut up. Camila, don't interfere in someone's business. Galit na bulong nito. Oh, really? I bet you're not Alexander's wife. You are an imposter. Nagpapanggap ka na sa Mrs. Singh. Nakangiti na bulong niya. Shut up, Camila, before I sue you spreading lies about my marriage. Palaban na bulong ni Camille. Oh, demanda mo ako? Go on. Rafael Turalba is top-notch lawyer. Kakausapin ko siya ngayon din para ma-finalize ang kaso na isasampo mo sa akin. Nakangisi na bulong niya. Bitch! Stop acting, Doc Camila. Pareho nating alam na you are just lowly secretary. Utusan at tagapagtimpla ng kape ni Alexander. Isa kang linta na mahilig dumikit sa bilyonaryo. Sarcastic na bulong ni Camille. Very funny. I'm sure na ikaw ang sinungaling na linta. Alam ko na hindi ka asawa ni Alexander. I'll give you one more chance na itama lahat ng kasinungalingan mo. Bibigyan pa kita ng regular job na mataas ang sahod para maiahon mo sa kahirapan ng pamilya mo. Naiinis na bulong niya. Oo, galit siya kay Camille, pero hindi siya masamang tao. Hindi siya matapobre. Ha! Malakas na tumawa si Camille. Tinitigan tuloy sila ng ibang bisita. Really? Mayaman ka? Stop dreaming. You were delusional. Wake up, Leech. Hindi ka yayaman dahil manggagamit ka. Yes, nagpapanggap ako na waitress ngayon dahil gusto kong hulihin ang kabit ng asawa ko. Ipakukulong ko siya. Or let's say, ipakukulong kita. Okay, go on. I won't stop you. But I'm warning you. Ikaw ang makukulong. Nakangiti na sagot ni Camila bago siya tumalikod. Umiimbay ang balakang na bumalik siya sa pwesto ni Alexander. Wifey, are you okay? Anong pinag-usapan ninyo ni Camila? Nag-aalala na tanong nito. Nothing. She's still pretending na asawa mo siya. Nagpapanggap daw siya na waitress para mahuli kung sinong kabit mo. Nakatitig sa mga mata nito na sagot niya. She's crazy. Tumatawa na sagot ni Alexander. I will fire her on Tuesday after your welcome party. Okay, I agree. But I'll ask Ninang kung sino ba talaga si Camille Herrera. Anak si Camille ng mayordoma at driver namin. Mabait at mapagkakatiwalaan ang magulang niya. 4 na taon na silang nagtatrabaho sa amin. Dito ko na sila pinatira para makaipon sila ng pera pampaaral sa kanilang mga anak. 3 pa kasi ang nag-aaral. Nakangiti na sagot ni Doña Monica. Oh, I see. Napakabait mo, Ninang. Nakangiti na sagot ni Camila habang pinagmamasdan niya si Camille na busy sa pagsaserve ng wine. Camila, lahat naman ng tao ay mayroong good side and bad side. Nakadependeng ugali natin sa kaharap natin. Honest sa sagot ni Doña Monica. I agree with you, Ninang. Cheers for that. Nakataas ang wine glass na sagot ni Camila. Nag-toast sila. Dahan-dahan na ininom ang wine habang pinakikinggan ang makabuluhan na mensahe ni Attorney Rafael Turalba. Pumalakpak ang ibang bisita.
Napaiyak si Don Simon at Doña Monica sa tagumpay ng kanilang anak. Congratulations, Ninong and Ninang. Maiwan muna namin kayo. Isasayaw ko saglit ang asawa ko. Nakangiti na paalam ni Alexander. Go ahead, enjoy the night. Nakangiti na sagot ni Don Simon. Magka-holding hands na pumunta sila sa dance floor. Niyakap ni Alexander ang bewang ni Camila. Sumandig naman ito sa balikat niya. Magkayakap na sumayaw sila. They felt each other's heartbeat. Damang-dama nila ang pagmamahal na kahit kailanman ay hindi matitibag dahil totoo ang kanilang pag-ibig. Galit na pumunta si Camille sa kusina. Naiiyak na ibinagsak niya ang tray sa lababo. Hindi niya matanggap na close si Camila at Alexander. Puwisit! Minsan na nga lang ako magpapansin sa lalaki. Naagaw pa ng iba! Umiiyak na bulong niya. Huminahon ka, Camille. Huwag kang magpapatalo sa emosyon mo. Lumaban ka. May pag-asa ka pang manalo. Hindi kilala ng mga tao kung sino ba talagang legal wife ni Alexander. Pero alam ng mga office mate mo na ikaw ang asawa niya. Ipahiya mo si Camila sa office para magtanda. Palaban na payo ng isip niya. Yes, bibigyan ko siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Nagpupunas ng luha na bulong niya. Tumigil siya sa pag-iyak nang biglang pumasok ang mama niya. Anak, okay ka lang ba? Ang pula ng mga mata mo at mukha. Umiiyak ka? Nag-aalala na tanong nito. Hinaplos ang pisngi niya. Masakit po ang ulo ko dahil sa iba't ibang amoy ng alak. Pakiramdam ko nga po lasing na ako. Ang lakas uminom ng ibang bisita. Malungkot na pagsisinungaling niya. Magpahinga ka na, anak. Kami nang bahala sa labas. Nakangiti ng sagot ng mama niya pero malungkot ang mga mata nito. Naiiyak na tumango siya bago siya naglakad papunta sa maid's chamber. Good morning, Ma'am Camille. Nakangiti na bata ni Daisy at yumukod ito. Naninikip ang dibdib na tumango si Camille. Nanginginig ang mga tuhod na umupo siya. Kagabi pa siya hindi mapakali. Paulit-ulit na sumisigaw ang konsensya niya na siya ay peke, impostor at hindi dapat erespeto. Tinalo pa niya ang magnanakaw na tumatakbo sa mga pulis. Camille, totoo naman na magnanakaw ka. Ninakaw mong katauhan ni Mrs. Singh. Galit na sigaw ng konsensya niya. Kinakapos ng hininga na sumubsob siya sa mesa. Gusto niyang umiyak pero hindi pwede. Nasa loob siya ng opisina, maraming mata ang nakatingin. Ma'am Camille, are you okay? Apektado ka po ba sa balita at mga trending post ngayong araw? Nag-aalala na tanong ni Daisy. Daisy, tumahimik ka. Ang tanga ng tanong mo. Galit na saway ni Teresa. Siyempre apektado si Ma'am Camille sa balita na buong gabi magkasama si Alexander at Camila. Nakapost pang picture at video nila na naglalakad sa red carpet at sumasayaw. Lalong nanikip ang dibdib ni Camille. Parang tinatambol ang puso niya dahil sa sobrang kaba. Ngayon lang niya na-realize na baka si Camila ang totoong Mrs. Singh, kaya ang lakas ng loob nito na dumikit kay Alexander. Teresa, Daisy, huwag na kayong magtalo. Simula ngayon, huwag niyo nang babanggitin si Mrs. Singh. Huwag na ninyong pag-usapan si Alexander. Mag-focus kayo sa trabaho. Malumanay na hiling niya. Pero bakit? Hiwalay na po ba kayo dahil kay Camila? Galit ka po ba at nagsiselos dahil sabay sila pumasok kanina? Nakita ko na bumaba sa kotse ni Sir Alexander si Camila. Pinagbuksan pa siya ng pinto. Malakas ang boses na paliwanag ni Daisy. Nagbulungan tuloy ang mga empleyado. Tinawag nila na homewrecker si Camila. Shut up, Daisy. Get back to your work. Tigilan mo lang pagkakalat ng chismis. Kinakabahan na sigaw ni Camille dahil iniisip niya na baka idemanda siya ni Camila kapag nalaman nito ang nangyari. Sorry po, Ma'am Camille. Nag-aalala lang po ako sa'yo. Hindi ka po dapat magpatalo sa kabit. Galit po lahat ng housewives sa kabit dahil sila ang ani na sumisira sa haligi ng tahanan. Umiiyak na paliwanag ni Daisy. Naiintindihan kita, Daisy. Pero hindi ka kasali sa love story ko. Kaya pwede ba tumahimik ka na? Naiinis sa sagot ni Camille dahil lalong gumulo ang sitwasyon dahil sa mga pakialamera. Sawsawera. Kinakabahan na tumayo siya. Nanginginig ang mga tuhod na naglakad siya papunta sa President Office. Wifey, tapos ko na pirmahan lahat ng documents. Wala rin akong naka-line up na meeting sa loob ng 2 linggo.
Pwede tayong mag-honeymoon sa ibang bansa pagkatapos ng welcome party mo bukas. Malambing na paliwanag ni Alexander. Ipinulupot ang mga braso sa bewang ni Camila. Wow! Ngayon lang lumuwag ang schedule mo dahil sinadya mo. I know na kinausap mo si Adrian na siya nang munang bahala sa mga business gathering. Natatawa na sagot ni Camila. Pinisil ang ilong ni Alexander at hinalikan ito sa baba. Yes, nag-usap kami ni Adrian last week bago ka dumating para maasikaso kita. You know naman na sa loob ng 7 years, kulang sa lambing ang relasyon natin. Kaya kailangan nating bumawi sa isa't isa. Nakangiti na sagot ni Alexander. Hinalikan sa noo si Camila, sa ilong at sa mga labi. She wanted to kiss him back pero may kumatok sa pinto kaya dali-dali siyang lumayo. Come in! Iritado na sigaw ni Alexander dahil napurnada ang lovey-dovey sa opisina. Nag-sign of the cross si Camille bago niya pinihit pabukas ang doorknob. Kinakabahan na pumasok siya sa loob. Nagkatitigan sila ni Camila. Hindi ito nagsalita. Kinakabahan na tumayo siya sa harapan ng mesa ni Alexander. What brings you here? What do you want? Masungit na tanong nito. I want to say sorry. Nanginginig ang baba na sagot niya. Sorry for what? Nakatitig sa mga mata niya na tanong ni Alexander. Nanginginig na yumuko siya. Hindi niya kayang salubungin ang galit nitong mga mata. Can we talk in private? Pwede ba na tayong dalawa lang? I want to explain my side. Nakikiusap na sagot niya. Very funny. Sarcastic na sagot ni Alexander. Who are you to give me an order? You're just an intern. I know na masama mang lait. Masama maging mata pobre pero masahol ka pa sa kanila. No, hindi ako masamang tao. I never hurt someone. I know I did a simple mistake but I don't mean it. Please, forgive me. Umiiyak na pakiusap niya. Forgive you for what? You never admitted your mistake but you're asking for my forgiveness. Tell me, Camille, ano bang kasalanan mo? Galit na tanong ni Alexander. Nagbabaga ang kulay kahil nitong mata. Nagpanggap ako ng asawa mo. Nahihirapan na sagot ni Camille. Hindi ko sinasadya. Hindi ko naman sinabi sa mga empleyado na asawa mo ako. Akala lang nila ako si Mrs. Singh dahil nakasakay ako sa mamahaling kotse. Nakasuot ng branded na damit plus maganda ako. Nakakainsultong tumawa si Alexander. Yes, you are beautiful. But you're not qualified to be my wife. Because I don't know you. I don't love you. And I hate gold diggers. So you know all along na hindi mo ako asawa? Pero bakit hindi mo agad sinabi? Bakit hinayaan mo ako na magpanggap? Galit na tanong ni Camille. Bakit ko sasabihin? Bakit ko lilinisin ang kalat mo? Alam mo na hindi ka dapat magpanggap pero itinuloy mo pa rin dahil akala mo mai-inlove ako sa'yo. Never because I love my wife. She's everything to me. Nakatitig sa mga mata ni Camila na sagot ni Alexander. Now fix this delusional issue para patawarin kita at hindi tanggalin sa trabaho. Anong gusto mong gawin ko? O wala akong pera na pambayad sa'yo if ever na humingi ka ng compensation sa kasinungalingan ko. Kinakabahan na sagot ni Camille. Mag-public apology ka. Ipaliwanag mo sa media na hindi kita asawa. Manghingi ka ng sorry sa asawa ko. Fix this issue, Camille, bago pa lumalim ang sugat. Magpapatawag ako ng press con mamaya. Maotoridad na utos ni Alexander. Nanghihina na umiling si Camille. Parang ulan na tumulo ang luha niya. I can't. Hindi ko kaya. Mapapahiya ang pamilya ko. Magagalit sila sa akin. Baka mawalan pa sila ng trabaho. Humihikbi na pakiusap niya. Alexander, please forgive me. I'm so sorry. Pangako simula bukas hindi na ako papasok. Hindi na kita guguluhin. I don't need your sorry, Camille. Public apology ang kailangan ko para malinis ang pangalan ng asawa ko na sinira mo. Galit na sagot ni Alexander. Now get out. Tatawag na ako ng press con. Harapin mo sila para hindi kita idemanda. Humahagulgol na tumango si Camille. Naninikip ang dibdib na lumabas siya ng opisina. Nanginginig ang mga tuhod na umupo siya sa sahig. Nag-aalala na nilapitan siya ng mga empleyado. Ma'am Camille, kumalma ka po. Inhale, exhale, para hindi maipon ang hinanakit sa dibdib mo. Alam ko po na masakit ipagpalit sa iba pero kailangan mong lumaban. Huwag ka po magpapatalo.
Malambing na paliwanag ni Daisy. Nayakap si Camille at hinimas ang likod nito. Grabe. Ang sama talaga ni Camila. Kabago-bago, sobrang katinampuday. I-report natin yan sa HR at General Manager. Galit na sigaw ni Teresa. Tama, i-report natin si Camila. Hindi tamang ginagawa niya. Galit na sagot ng ibang empleyado. Tumigil na kayo. Pakiusap, wag na kayo makisawsaw. Aburido na sigaw ni Camille. Kasalanan ko lahat ng to. Nagpanggap ako na asawa ni Alexander pero ang totoo, hindi ako si Mrs. Singh. Hindi ko kilala kung sinong totoong Mrs. Singh. Kaya pwede ba? Wag na kayo magkalat ng chismis. Ano? Impostor ka? Pero bakit sinabi mo sa amin na ikaw si Mrs. Singh? Bakit sinabi mo na ikaw si Cami, ang childhood sweetheart ni Sir? Naguguluhan na tanong ni Daisy. I'm sorry. Niloko ko kayo. Akala ko kasi hindi totoo na kasal si Sir Alexander kaya ginrab kong opportunity na maging asawa niya. Nahihiya na sagot ni Camille. My God! So totoo palang hinala ko na peke ka kasi hindi malambing sa'yo si Sir. Hindi kanya sinama sa party kagabi. Palagay ko, si Camille ang totoong asawa kasi palagi niyang kasama si Sir. Sabay silang pumasok at umuwi. Nakataas ang kilay na komento ni Hera. Ang logo architect na tahimik pero matalas ang pakiramdam. Lagot, baka sasantahin tayo ni Sir kapag nalaman niya na tinawag nating homewrecker si Camila. Kinakabahan na bulala si Teresa. Kayong tatlo masasante. Chismosa kayo eh. Nakasimangot na sagot ng ibang empleyado bago bumalik sa cubicle. Kinakabahan din na umalis si Teresa at Daisy. Naiwang mag-isa si Camille. Naaawa sa sarili na sumubsob siya sa kanyang mga tuhod. Hubby, naaawa ako kay Camille. I know na mali ang ginawa niya but I understand her pain. I understand her situation. Gusto niya makaahon sa kahirapan. Nakatitig sa laptop na paliwanag ni Camila. Pinapanood niya ang kaganapan sa labas ng opisina. Let her suffer, Cami. She deserve it. Malambing na sagot ni Alexander at hinalikan ito sa noo. Naiintindihan ko pero wag ka nang tumawag ng press con. Wag na nating dagdagan ang problema ni Camille. We can fix this problem tomorrow evening. Malambing na sagot ni Camila. Fine. Umiral na naman ang pusong mamon mo. Nakangiti na sagot ni Alexander. Hinalikan sa labi si Camila. Itinuloy ang naudlot na honeymoon kanina. Listen everyone. Hindi ko tinotolerate ang bullying. Nagdesisyon ako na i-demote sa mababang posisyon ng mga empleyado na nagpakalat ng chismis na homewrecker daw si Camila. Tinanggap ko kayo ng maayos dito sa kumpanya para magtrabaho. Hindi ko kayo sinasahuran para magchismisan. I gave you all a simple task but you all failed me. Mas inuna ninyong manghusga kaysa alamin ang katotohanan. Mariin na paliwanag ni Alexander. I'm sorry sir, hindi po namin sinasadya. Akala ko po talaga asawa mo si Camille kasi sobrang elegante ng pagdating niya sa kumpanya. Mamahalin ng kotse niya, branded ang damit at bata pa at maganda. Malumani na sagot ni Daisy. Mrs. Santos, you're fired effective immediately. Now leave my company. Galit na utos ni Alexander. Nakamulagat ang mga mata na lumuhod si Daisy at naiiyak na nakiusap. Sir, don't fire me please. I need this job. Marami po akong bills na kailangan bayaran. Dapat naisip mo yan bago ka nagsalita. I don't need your opinion. Pero hindi mo itinikom ang bibig mo. Now get out of my sight. Nagpipigil ng galit na sigaw ni Alexander. Yumuko ang ibang empleyado. Nagtago sa ilalim ng mesa si Teresa pero nakita pa rin ito ni Alexander. Stop hiding, Miss Garcia. Samahan mong umalis si Miss Santos. Sesante ka na rin. Sir, huwag po. Kailangan ko pong magtrabaho. 2 po ang college student ko. Nanginginig ang boses na pakiusap ni Teresa. I don't wanna hear your excuses. Get out! Galit na sagot ni Alexander. Ubus na ang pasensya nito. Nakayuko na naglakad si Teresa at Daisy palabas ng kumpanya. Pwede na kayong umuwi, except kay Camille. Maotoridad na utos ni Alexander. Tumango ang ibang empleyado bago tahimik na umalis. Sir, ano pong sasabihin mo sa akin? Ano pong kailangan nyo?
Nakayuko na tanong ni Camille. Nanginginig ang boses nito. Relax. I won't bite you. Hindi rin kita uusigin. Huwag ka na rin mag-public apology but in 3 condition. Malumani na sagot ni Alexander upang hindi lumala ang anxiety ni Camille. Ano pong kondisyon? Kinakabahan na tanong nito. Una, kailangan mo magpakabait at tanggapin ang pagkatao mo. Pangalawa, ipagmalaki mo ang iyong mga magulang at huwag ka magpanggap na mayaman. Pangatlo, magtatrabaho ka pa rin dito sa kumpanya para makaipon ka. I want you to become a better person. Umaasa ako na hindi mo sasayangin ang pagkakataon ibinigay namin sa'yo. Parang tatay na paliwanag ni Alexander. Thank you so much po. Ang bait po ninyong mag-asawa. Umiiyak na sagot ni Camille. Pasensya na po kayo sa katangahan ko. Yes, I will give you a second chance, Camille. Pero hindi pa kita pinapatawad. Kailangan mong patunayan sa amin araw-araw na nagbago ka na. Istrikto na sagot ni Alexander. Naiintindihan ko po, sir. Maraming salamat at pasensya na po ulit. Nahihiya na sagot ni Camille. Nakayuko ito. Hindi makatingin ng diretso. Tumango si Alexander at sinabihan si Camille na isasabay na pag-uwi. Gusto tumanggi ng dalaga pero hindi niya masabi kasi baka magbago pa ang isip ni Alexander at Camila. Magkasabay na lumabas sila ng opisina. Pumunta sila sa parking lot. Ipinagbukas ni Alexander ng pinto si Camila. Sa passenger seat naman umupo si Camille. Pinili ni Alexander at Camila na patawarin si Camille upang hindi ito madepress at mapariwara. Minsan, magaan sa kalooban ng magpatawad. Bahala na maningil ng interes si Karma. Kami, tapos ka na ba magbihis? Marami ng tao sa baba. Nagkakabit ng necktie na tanong ni Alexander. Tapos na ako mag-makeup pero hindi ko ma-zipper yung likod ng gown ko. Malambing na sagot ni Camila. Naghahanap yan ng lambing kaya ayaw sumarado. Pil yung biro ni Alexander. Tumayo ito sa may likuran ni Camila. Hinaplos ang batok at hinalikan ang makinis na likod. You're so adorable, wifey. Huwag na tayong bumaba. Dito na lang tayo sa loob ng kwarto. Che, tumahimik ka nga. Isara mo ng zipper ko. Nakapaut na sagot ni Camila. Seryoso ako, wifey. Ang ganda mo. Kinikilig na sagot ni Alexander. Hinaplos ang hugis puso na mukha ni Camila. Papunta sa matangos na ilong. Pababa sa reddish na mga labi. Namumungay ang mga mata na hinapit ang balingkinita na bewang. You're so perfect for me. I know, we're meant to be. I love you, hubby. Thank you so much for waiting for me. Ang swerte ko at hindi ka ng babae. Pinanindigan mo talagang pangako mo na hihintayin mo ako. Emosyonal na sagot ni Camila. Hinaplos niya ang pisngi ni Alexander. I love you so much, Cami. Kahit kailan, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mula sa puso na sagot ni Alexander. Hinalikan niya ang palad ni Camila bago ito inakay palabas ng kwarto. Good evening, ladies and gentlemen. Nakangiti na announce ng MC. Dumating na po ang gabi na pinakahinihintay nating lahat. Makikilala na po natin si Mrs. Singh. Pero bago natin siya tawagin, let's welcome Mr. Alexander Singh. Sinalubong si Alexander ng masigabong palakpakan. Matikas na tumayo siya sa unahan. Nakangiti na hinawakan ng microphone at malambing na nagsalita. Thank you so much po sa inyong pagdalo. I want you all to meet my beautiful wife, Mrs. Camila Servano Singh. She's the sole heiress of Servano Enterprises. Nagulat ang ibang bisita. Ang iba naman ay nagagalak na pumalakpak. Elegante na naglakad si Camila sa red carpet. Kumikinang ang suot niyang silver gown. Nakangiti na tumayo siya sa tabi ni Alexander. Kinuha niya ang microphone sa kamay nito. Hello everyone. Thank you so much po sa inyong pagdalo at mga regalo. Especially sa parents ko, kamag-anak, ninong, ninang, friends and business partners. Nagdesisyon po ako na magpakilala sa publiko upang hindi kayo malito. Kung sino nga ba talaga ang legal wife ni Alexander. May 25, 2018 po kami kinasal. But we decided to separate ways upang lumago ang aming mga kaalaman. Nag-aral po ako abroad. Hindi po madaling LDR relationship pero nakaya namin dahil sa tiwala at pagmamahal namin sa isa't isa. Emosyonal na paliwanag ni Camila. Thank you so much po sa pakikinig. Mag-enjoy po kayo at magpakabusog. Congratulations sa matibay ninyong pagsasama.
Let's have a toast, everyone. Nakangiti na anunsyo ni Don Alec. Sabay-sabay na itinaas nila ang kopita. Nakangiti na uminom sila ng wine. Tumugtog ang banda. Busy ang mga waiter. Kumakain ng mga bisita habang nag-uusap. Let's dance, wifey. Mamaya na tayo kumain. Hindi pa ako gutom. Malambing na bulong ni Alexander. Nakangiti na tumango si Camila. Magkayakap na sumayaw sila. Kinikilig na nanonood ang mga bisita. Nakangiti na pinunasan ni Camille ang luha na nag-uunahang pumatak sa kanyang mga mata. Masaya siya na malungkot kasi finally, kilala na niya si Mrs. Singh pero wala siyang mukha na maihaharap sa opisina. Wow! Grabe! Si Camila palang totoong Mrs. Singh. Tapos inaway lang natin siya. Pinahiya at pinintasan. Diyos ko, nakakahiya ang ginawa natin. Nakatitig sa phone screen na sigaw ni Daisy. Kasalanan to lahat ni Camille. Dinamay niya tayo sa katangahan niya. Pati trabaho tuloy natin na wala. Sasabunutan kong babaeng yun kapag nakita ko siya. Galit na sagot ni Teresa. Uminom ito ng alak. Tama. Kasalanan lahat to ni Camille. She deceived us. Kailangan niya magbayad. Galit na suggestion ni Daisy habang nag-iisip kung paano hihingian ng pera si Camille. Naku Daisy, huwag ka na maghiganti kasi sigurado ako na mababash bukas sa opisina si Camille dahil trending ang welcome party ni Camila. Magmumukha siyang homewrecker na desperada. Kumakain ng pulutan na sagot ni Teresa. Sabagay, tama ka. Tumatangaw na pagsang-ayon ni Daisy. Inom pa tayo. Sure, nakabungis-ngis na sagot ni Teresa. Lasing na ito. Nakayuko na pumasok sa opisina si Camille dahil nahihiya. Hindi niya kayang salubungin ang mapanghusga ng mga mata ng kaniyang mga katrabaho. Tahimik na umupo siya sa swivel chair. Hindi siya nilapitan ng mga empleyado. Sobrang tahimik na takot yata mambash dahil matatanggal sa trabaho. Magiging masaya, maayos at ligtas ang mga empleyado kung maayos ang rules and regulations ng kumpanya at kung walang sipsip. Bakit nga ba nakikinig ang ibang boss sa sipsip? Wifey, mamaya ka na mag-impake. Tutulungan kita. Kumain na muna tayo. Malambing na utos ni Alexander. Inilapag nito ang food tray sa mesa. Thank you sa pag-prepare ng breakfast, hubby. Sure ako na masarap yan. Ikaw nagluto eh. Nakabungis-ngis na sagot ni Camila. Yes, masarap ako magluto pero mas masarap ka. Nakakakilig ng sobra. Nakasmirk na sagot ni Alexander at hinapit ang bewang niya. Sus, nakatayo na naman ba? 4 a.m. na. Matulog na tayo. Namumula ang mga pisngi na sagot ni Camila. Hindi pa nakatayo pero kung hahawakan mo, magigising to. Pilyo na bulong ni Alexander. Focus naman, pahinga muna. Natatawa na sagot ni Camila. Itinulak ng marahan si Alexander. Ang sarap mo lambingin, wifey. Nagkukulay makopang pisngi mo. Kinikilig na komento ni Alexander bago siya sinubuan ng sandwich. Ang sarap ng sandwich mo, hubby. Kumikinang ang mga mata na komento ni Camila. Alam mo ba, kanina ko pa iniisip si Camille. Kumusta na kaya siya? Don't worry. Hindi mababash sa kumpanya si Camille dahil sa anti-bullying regulation. I'm sure na matatakot silang mambully. Kumakain na sagot nito. Alam mo, hubby, minsan iniisip ko kung bakit kailangan mambash ng ibang tao. Hindi naman silang ginawa ng masama. Oh, minsan, madalas tayong magkamali kasi nobody's perfect. Pero bakit kailangan pang hilahin pababa? Durug na nga. Alam mo na, judgmental ang ibang tao. Feeling perfect pero umaasa pa rin ako na sana balang araw magkaroon ng pakialam ang mga tao tungkol sa kabutihan. Okay lang makialam, basta tungkol sa kabutihan. Malambing na sagot ni Alexander. Sana nga, hubby, matupad ang wish mo. Nakangiti na sagot ni Camila at ipinagpatuloy nila ang pagkain. Wow, this huge villa. It's so lavish, hubby. Kumikinang ang mga mata na tili ni Camila habang pinagmamasdan ang malawak na living room. Do you like it? Malambing na tanong ni Alexander. I love it, hubby. Nakangiti na sagot ni Camila. Ang ganda talaga ng modern villa dito sa Bali, Indonesia. Mabuti naman ang tagustuhan mo. Ako ang pumili ng design at mga furniture. I chose your favorite.
Last year pa ito natapos pero hindi ko pa pinablesingan kasi hinihintay kita. Malambing na sagot ni Alexander. What do you mean blessing? Ibig sabihin, tayo may-ari nitong villa? Hindi makapaniwala na tanong ni Camila. Yes, pinatayo ko ito para sa'yo. Nakapangalan sa'yo itong villa at titulo ng lupa. Mula sa puso na sagot ni Alexander. Oh my God, Habi, you're so thoughtful. Napakamahal ang regalo mo sa akin. Emosyonal na sagot ni Camila. Hinalikan si Alexander sa pisngi. This villa is not free. I need a high interest. Nakabungis-ngis na bulong ni Alexander. Interest? Kumakabog ang dibdib na bulong ni Camila. Yes, I want you now. I want you to stay by my side forever. I want a complete family. Mommy, daddy, and babies. Nakatitig sa mga mata niya na sagot ni Alexander. Of course, tutuparin ko lahat ng pangarap mo, Habi. Mula sa puso na sagot ni Camila. Hinawakan niyang mukha ni Alexander. Hinalikan ito ng marahan. Maingat na tumugo ng kaniyang asawa. Niyakap siya. Binuhat, iniupo sa ibabaw ng antigong mesa. Namumungay ang mga mata na lumuhod ito. Sumuot sa mahaba niyang dress. Kinikilig na pumikit siya nang simulan nitong sipsipin ang tubig sa hukay. Hindi pa nabeblesingan ng villa pero nadiligan na nila. 5:00 na ng hapon. Uwian ng mga empleyado pero busy pa rin si Camille sa pagre-review ng mga notebook design na ipapaprint next week. Gusto niyang makasigurado na pulido lahat para maging regular siya sa trabaho. Kailangan niyang malampasan ng 3 months probation kahit napalihim siyang pinag-uusapan ng ibang empleyado. Kinukutya siya na sinungaling, peke at user. Araw-araw siyang nakayuko at nag-iisa. Wala siyang kaibigan sa opisina. Sobrang lungkot, sobrang bigat sa dibdib, dalahin ng kahihiyan na siya mismo ang gumawa. Grabe, ang bilis talaga ng karma. Hindi nga siya pinrusahan ni Alexander at Camila. Ang dami namang chismosa sa paligid. Busy ang mga tao sa loob ng conference room. Pinag-uusapan nila ang monthly expenses ng kumpanya. Oh my God, Habi, sumipa si baby. Tuwang-tuwa na sigaw ni Camila. Excited na tumayo at nilapitan si Alexander at ipinahawak ang tiyan. Hello mga anak. Gusto ninyong sumali sa meeting? Malambing na tanong ni Alexander. Hinalikan ng tiyan ni Camila at marahan na hinaplos. Nakikinig sila sa meeting, Habi. I'm sure na happy sila kasi secure ng future nila. Nanunubig ang mga mata na sagot ni Camila. Sulit ang sakripisyo natin. May magandang patutunguhan. Malambing na sagot ni Alexander at hinalikan sa noo si Camila at niyakap ito. Congratulations sa inyong mag-asawa. Very inspiring ang love story ninyo. Nakangiti na paliwanag ng board member. Maraming salamat sa inyo. Tapos ng meeting, pwede na kayong lumabas. May ipinahanda akong buffet sa kantin. Malumanay na sagot ni Alexander. Nakangiti na tumango ang mga board member bago lumabas. Ipinaghila ni Alexander ng bangko si Camila. Inalalayan itong umupo. Ang bilis ng panahon, Habi. 4 na buwan na akong buntis. Tuwang-tuwa si Mama at Papa na magkakaapo na sila. Excited pa sila sa atin. Siyempre, excited sila dahil kambal ang anak natin. Nakangiti na sagot ni Alexander at lumuhod ito. Habi, bakit lumuluhod ka? Tumayo ka nga, magugusot ang pants mo. Malumanay na utos ni Camila. Wifey, will you marry me again? Nakatitig sa mga mata niya na tanong ni Alexander. Hawak-hawak ang diamond ring. Of course, I will marry you. Again and again. Because you're the only man I love. Pumapatak ang luha na sagot ni Camila. Sobrang saya niya. Umaapaw ang pagmamahal sa kaniyang puso. Thank you, wifey. Nakangiti na sagot ni Alexander. Isinuot nito ang singsing sa daliri ni Camila. Oh my, ang ganda. Ang laki ng diamond. Magkano bili mo? Nakatitig sa singsing na tanong ni Camila. Secret. I don't care about the price. As long as you're happy. Malambing na sagot ni Alexander. Hinalikan ng palad at mga daliri ni Camila. I'm so lucky to have you, Habi. You treat me like a queen. Hindi mo ako ipinagpalit sa iba nung umalis ako. Emosyonal na sagot ni Camila.
I will always choose you, wifey. I will always fight to our love story. Nagkaroon tayo ng happy ending dahil pareho tayong lumaban. Nanindigan na para tayo sa isa't isa. Mula sa puso na sagot ni Alexander. Nakadikit ang noo nito sa noo ni Camila. Umiiyak nang umiti si Camila. Pinagkiskis ang ilong nila at hinalikan si Alexander. They hug each other. Nakapikit na ninamnam nila ang tamis ng pag-ibig. Matibay ang pundasyon ng kanilang relasyon dahil totoo ang pagmamahal nila sa isa't isa. One-woman man si Alexander. Hindi ito nagpadala sa tukso kahit maraming babae ang lumalapit. Camille, lunch break na. Pumunta na tayo sa kantin. Nakangiti na sabi ni Vera, ang bagong intern. Sige, sabay na tayong kumain. Nakangiti na sagot ni Camille. Regular na siya sa trabaho dahil sa pagsisikap. Unti-unti na rin nakakalimutan ng mga tao ang kasalanan niya. Nakakatulong na rin siya financially sa kaniyang pamilya. Medyo magaan ang buhay niya, pero mahaba pa ang kalsada na kaniyang lalakbayin. Nagkamali siya noon. Inamin niya ang kanyang kasalanan at mas pinili niyang magbago. Lahat ng tao nagkakamali. Ang iba, deserve ng second chance, pero ang iba naman ay hindi. Pero mas maganda pa rin na huwag gumawa ng kasalanan para tahimik at masaya ang buhay. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.